limit lang ng ating espasyo, ngunit sana may enjoy pa rin ang palabas nito. Gusto lang po namin sabihin sa inyo na napakaganda ng mga performance nyo. Ang lulupit! Ang galing ka talaga. So, ang gusto lang po namin sabihin na no pressure po. And mag-enjoy lang po kayo kasi ibali lang po kung ito ay performance task or ganyan. Mag-enjoy lang po tayo. Kaya, tapos na ang aming mga paalala. Ngayon, welcome namin kayo sa Ibong Matarna, ang wakas. Uy, paano nga yan? Patating na si Derek Hill. Oh, ginagawa-gawa niyo dyan. Patating na si Derek Hill. Oh, tingin niyo dyan. Oh, yung prank natin. Ngayon na yun ah. Nagaling ko naman si Derek sa akin. Nakakalahin ko ba ako sa mga ngayon naman ay papakita namin sa inyo. Ay, madali kasi doon. Sabi sa nagpapaglalak ko ito, sipay dapat para lang makahanap sa isang babae sa Reino de los Cristales. Alam niyo po ba kung nasaan ang Reino de los Cristales? Walang gana na po, Pinoon. Ako'y naglalakbay papunta Reino de los Cristales, ngunit hindi ko alam ang daan papunta rito. Alam niyo po ba kung saan ito matatagpuan? Pari ang Reino de los Cristales? Hindi ko alam at tinutukoy ko. Aking tatawag ang aking mga alaga upang sila ay aking masalit. Sa inyong paglibot sa mga bundok, natagpuan niyo na ba ang kahariang Reino de los Cristales? Minamahal namin amo, wala kaming kaalam-alam sa kanya na inyong itinatanong. Narinig ko naman ang mga sinabi nila. Wala rin silang kaalam-alam sa kaantas na inyong nais. Ngunit ito ay aking tutulungan. Sa ikapitong bundok ay may matatagpuan kang isang matanda na naroon. Kapag siya ay iyong natagpuan, ibigay mo sa kanya ang kapilasong barang na ito at baka sakaling makatulong ito sa iyo. O minamahal kong ulit-ulit, dalhin mo ang prinsipeng ito sa tahanan ng aking kapatid. Maraming salamat po sa tulong niyo, Ginoo. Walang anuman, iyo. Pagkatapos magpasalamat ni Don Juan, sumakay siya sa isang barko. Naglakbay siya sa mga kabundukan hanggang makarating siya sa ikapitong bundok na itinuro sa kanya ng kalangitan. Noong siya ay makarating doon, natagpuan niya ang isang matandang lalaki. At sino ang tusuka? Tagal kong nanirahan sa lugar na ito. Walang sino man ang dumaraan dito. Walang gana na po, Ginoo. Ako'y naglalakbay papuntang Reino de los Cristales, ngunit hindi ko alam ang daan papuntang ito. Alam niyo po ba kung saan ito matatagpuan? Binigay po ito sa akin ng isang matanda. Kanyang isinabi na ibigay ko lang po ito sa inyo kapag kayo'y aking nakita. Ano naman ang nais mo sa lugar na ito? Nakasalubong ko ang ibong Adarna. Kanyang isinabi na meron pa mas magandang pinipini sa Reino de los Cristales. Nais ko lamang po malaman ang tungkol dito. Sa walong daan kong taon na nangyayari dito, hindi ko man lang narinig ang kahit. Aking mga alaga, may nais lang ako itanong sa inyo. May isa na ba sa inyong nakakarating na sa Cariang Reinos de los Cristales? Aming minamang na amo, wala po kaming kaalam-alam sa karin na inyong tinatanong. At bakit nyo alam? Di ba narinig ang tunog ng kampana? Aking narinig ang tunog ng kampana.
na malayang lugar na iyong pinuntahan? Aking pinagkamalang, aking pinuntahan lugar ay ang Reynos de los Cristales. Ginoo, narinig mo ba ang balita ng aking alaga? Mukhang ito ang lugar na iyong hinahanap. Ito nga po ang lugar na aking hinahanap, Ginoo. Sige ho, yan po itong prinsipyo ng mga relasyon. Maraming salamat po sa tulong niyo, Ginoo. Isinakay si Don Juan ng agila patungong Reino de los Cristales. Nang makarating si Don Juan sa Reino de los Cristales, ibinaba siya ng agila sa banyo ni Doña Maria. At sinabi sa kanya ng agila na sa ika-4 ng madaling araw, naliligo siya. Dahil dito, naghintay si Don Juan at nagtago ng mabuti upang hindi siya makita ng dalaga. Saktong ika-4 ng madaling araw, nang dumating si Doña Maria sa kanyang paliguan, at si Don Juan ay nagbilang sa kanyang kagandahan. Ang aking mga damit! Asan? Sino mang tama ng kumuha nito ay aking papaslamin! Nagdaan na ang ilang oras, ngunit hindi pa rin pumasok sa isipan ni Don Juan na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Napagpasyante na dapat ang malapastangan ay bigyan ko ng pagkakataon. Maaari kang lumabas sa iyong pinagtataguan. Sa iyong aking kagandahan, naniniwala ko sa kabaitan mo. Ilalagay ko ang mga damit mo sa gilid upang hindi makapag-isip. Maaari ka na lumabas sa iyong pinagtataguan. Ngunit, paano kung ayaw ko lumabas, binibini? Tila ba'y sinusubok mo ang aking pasensya, Ginoo? Maaari kang lumabas kung ayaw mong ikaw ay aking paslamin. Hindi ako namamahasi o binibini. Tila ba hindi ko mawari ang nararamdaman ng mga sila? Paano ba kita ligawan? Iyan ay aking pag-iisip. Maaari ko magandang malaman ang iyong pangalan. O manina't hindi pa ako nakakapagpakilala sa iyo. Ako nga pala ang bunsong anak ng pinakamamahal na Hari Fernando Trina Valeriana ng Kahariang Verbaya. Pinapakilala ko sa iyo ang aking sarili. Ako si Don Juan. Kung gayon, kailangan mo muna makilala ang aking sarili. Halina't magpatuloy sa ating halaga. Binalaan ng prinsesa ang prinsipe na mag-ingat sa palasyo dahil doon ay pawang mga taong naparusahan na ang kinabukasan. Nabanggit niya na ang lahat ng prinsipe na nagkagusto sa kanya ay nahuli sa parusa ng kanyang ama. At kahit pa sila ay prinsipe o maharlika, hindi ito hadlang upang sila ay mapunta sa ganoong kalagayan. Sinabi niya na kapag nagising ang kanyang ama, dapat siyang maging handa at sumunod sa mga iuutos nito. Narito ang aking ama, ang pinakamamahal na hari ng Reino de los Cristales, na si Haring Salerno. Nais ko na siyang makilala sa parang iyon ay makukuha ko na kanyang basbas upang ito'y mapakasal. Mahal na Hari Salerno, isang karangalan po na kayo'y makilala ng personal. Ako nga po pala ang pwersong anak ng pinakamamahal na Hari Fernando at Trina Valeriana ng Kahariang Verbanya. Ipinapakilala ko po sa inyo ang aking sarili. Ako si Don Juan. Narito ako dahil nais kong patunayan sa inyo na ako'y karapat-dapat na ipakasal sa inyong anak. O iho, kung nais mo ang aking anak, kailangan ay matapos itong niyanda mong 7 utos. Gagawin ko ang inyong mga utos, basta't pag ito'y akin natapos, ibibigay niyo ang inyong basbas, pati na rin ang inyong anak. O siya, tayo'y may kasunduan na. Ibigay ako ng 7 utos na dapat matapos mo agaran, kundi kay aking paparusahan. Kita mo ba ang mga statwa sa harap ng aking karihan? Sila ang mga kalalakihan na bigot at pusin ng aking mga utos. Pangako ko sa inyo na matatapos ko ang inyong mga utos. O siya, simula ng pagsubok. Para sa kaunang utos, bibigyan kita ng salot na trigo na kakaani pa. Subalit, huwag na huwag mong subukang bawasan nito na kahit isa lamang na butil. Pagkatapos, patagin mo ang mataas na bundok. Ikalat doon ang trigo.
sa gabi din iyon, itatanim, patutubuhin at taanihin upang gawing tinapay na aking kakainin sa pagtutukang liwayway. Napaisip si Don Juan at tila nahihirapan sa utos. Dahil imposible naman talaga ang inuutos ng hari. Pagdako ng ika-anim na gabi, pinuntahan ni Doña Maria si Don Juan at tinanong kung ano ang inuutos sa kanya ng hari. Ano ang ipinabutas ng aking ama sa iyo? Sinabi ng iyong ama na bibigyan niya ako ng isang sasalot na trigo na kakaani pa at wag ito bawasan kahit isa. Tatanim at gagawing tinapay para sa agahan. Dahil ako'y may kapangyarihan, handa akong tumulong sa iyo upang matapos ang ipinaklang gawain. Ang prinsesa na may taglay ng kapangyarihan ay gumawa ng hakbang na kahanga-hanga sa gitna ng madilim na gabi. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, nakatag niya ang matarik na bundok at pagkatapos ay kinalat ang mga butil ng trigo sa lupa. Sa huli, ito'y tumubo at nakompleto na nila ang ikaunang utos ng hari. Magaling, Don Juan! Hindi ko inaasahang matatapos mo ikaunang utos. Sa ngayon, simulan ng pangalawang utos. Papakawalan ko ang 12 negrito sa prasko. Kailangan mong makuha at maibalik ito sa prasko. Buhay ang kapalit kung ito ay mababawasan. Ang pangalawang utos ng hari ay kailangan maibalik ng prinsipe ang 12 negrito na nahuli sa prasko at pinakawalan sa karagatan. Ang buhay ng prinsipe ang nakataya kapag nabawasan ang kanilang bilang. Ano ang ipinabutas ng aking ama sa iyo? Sinabi ng iyong ama na papakawalan niya ang mga negrito sa praso sa karagatan at dapat ko itong mahuli at kung hindi, buhay ko ang kapalit. Muli, tinulungan ni Doña Maria Blanca si Don Juan. Lumusong sila sa karagatan, tinawag ang mga negrito at pinapasok ang mga ito sa prasko. Bumalik na kayo sa prasko ngayon din! Kung ayaw nyo na ako pa ang makahuli sa inyo, at kayo ay aking parurusahan! Una-unahan silang pumasok dito sa takot na magalit ang prinsesa. Pagkatapos ay bumalik na sila sa palasyo. Nakita ito ng hari pagkagising sa umaga. Muling namangha at nagtataka. Sumunod naman ay ikatlong utos galing sa hari. Tunay na papahanga mo ako, Don Juan. Ngayon, handa ka na ba para sa pangatlong utos? Iniutos ko na iurong mo ang bundok sa harap ng aking karian upang makalanghap ako ng sariwang hangin. Hindi na nakakagulat na tinulungan ulit ni Maria Blanca si Don Juan upang matapos ang ikatlong utos. Ano ang ipinabutas ng aking Ayon sa iyong ama, kailangan ko iuro ang bundok sa harapan ng palasyo upang siya'y makalanghap ng sariwang hangin. Sa pamamagitan ng tulong ni Doña Maria, muli na namang natapos ni Don Juan ang utos. Tunay na napakahusay mo, Don Juan. Di ko inaasahang matatapos mo iyon. Ngunit makikita natin ang katatagan mo sa pang-apat na utos. Gusto ko na tabunan ng dagat ang lupa na galing sa bundok at doon magtayo ka ng malaking kastilyo sa gitna ng karagatan. Ano ang ipinabutas ng aking ama sa iyo? Ayon sa iyong ama, kailangan ko tabunan ang dagat na lupa na galing sa bundok at gumawa ng malaking kastilyo sa gitna ng karagatan. Muling natupad ang kautusan ng hari dahil sa tulong ni Maria Blanca. Ang ikalima namang pagsulong ay ang paglubog ng kastilyo na nasa gitna ng karagatan. Hindi na nakapagtataka na nasunod ang utos ng hari sapagkat tinulungan muli ni Doña Maria Blanca si Don Juan. Gayunpaman, habang sila ay naglalakad sa tabing dagat, nawawala ang mahalagang diamanting singsing ng prinsesa. Kung hindi ito matatagpuan, magiging kapalit nito ang buhay ng dalawa.
ito ay magsisilbing kaaning na utos si Don Juan! Sumumpa ang prinsesa na hahanapin ito at umaasa ang hari na makikita ito sa ilalim ng kanyang unan. Pumunta sa dagat ang prinsesa kasama si Don Juan. Dala-dala ang isang batya, itak at sangkalan. Hatiin mo ako at Heracles hanggang ang mga parte ng aking katawan ay magkita sa kita. Mapanganib itong misyon ito. Huwag kang matutulog hanggat hindi pa ako nakakalimutan. Pangako ko sa iyo na hindi ako makakatulog at babantiyan. Ipinangako ni Don Juan na hindi daw siya makakatulog. Ngunit, sa kasamaang palad, ay siya'y nakatulog pa rin. Akala ko ba hindi ka makakatulog? Gusto mo pa ba na matapos ang utos ni Ama? Patawad, mahal ko. Subukan ulit natin at pangako hindi na muli ako umakakit. Sa kanilang determinasyon, sinubukan ulit nilang hanapin ang singsing. At sa wakas, nakita nila ito. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagmamadali, naputol ang daliri ni Doña Maria Blanca. Ano ba yan? Yan na nga lang ang iyong gagawin na hindi mo papagawa ng maayos. Patawad, mahal ko. Labis na nagulat ang hari sa paghahanap ng singsing. Kahit pa, ay mayroon na namang ipinagagawa ang hari para kay Don Juan. Nais ng hari na patunayan ni Don Juan ang kanyang kahusayan sa pamamagitan ng pagpapaamo sa isang kabayo na mailap at likas na naninipa. Juan, di kita matutulungan ngayon dahil ang kabayo ay ang aking ama. Ang aking ama na hindi napayag na siya'y amuhin. Kung kaya't walang magtatagumpay sa pagsulong. Latiguhin ko lamang siya ng latiguhin hanggang siya'y mapagod at sumuso. Sa paraang iyon, siya'y magtatagumpay. Sinigurado ni Don Juan na susundin niya ang mga payo ni Maria Blanca. Dahil sa kanyang pag-iingat, matagumpay niya natapos ang utos na ibinigay ni Haring Salermo. Pagkatapos niyang matupad ang 7 utos, nagbalik siya sa Kahariang Reino de los Cristales upang ipaalam kay Haring Salermo ang kanyang tagumpay. Tunay na magaling ka, Don Juan. Natapos mo lahat ng pinagawa ko sa iyo. Ngunit, may ipapagawa pa ko sa iyo. Kung tunay na iniibig mo ang aking anak na si Maria, hanapin mo ang kanyang kamay sa 3 pintuan na iyan. Ang kamay. Naputol ni Doña Maria Blanca sa kamay habang kami hinahanap ang kanyang damang isisi. Sa ikalawang pinto, nariyan si Maria. Magaling, Don Juan! Natapos mo ang 7 utos na pinagawa ko sa iyo at alam ang kamay ng aking anak. Ngunit, hindi ko maaari ibigay sa iyo si Maria! Ngunit Ama! Nagawa niya ang 7 utos na ibinigay niya sa kanya. Tumigil ka, Maria! Sa kabila ng tapat na pagsunod ni Don Juan sa 7 utos ni Haring Salermo, hindi pa rin ibinigay sa kanya ang pahintulot na makuha at mapakasalan si Doña Maria Blanca, sapagkat noon pa man ay nabuo na sa isipan ni Haring Salermo ang isang planong hindi gaanong kawili. Ipinasya niya na ipadala na lamang si Don Juan patungo sa Inglaterra at doon ay ipapakasal sa tiyan ni Maria. Dahil dito, nagpasya sina Maria Blanca at Juan na magtungo sa kaharian ng Berbania upang makatakas mula sa kapangyarihan ni Haring Salermo. Sa kaharian ng Berbania lamang idarakos ang kanilang kasal sa pag-asa na magsimula sila ng bagong buhay na puno ng pagmamahal at kaligayahan. Mahal ko, handa ko lumaban para lang maipaglaban ang pag-ibig ko sa iyo. Juan, ano na lamang ang ating gagawin kung nais na itakasal ni Ama sa aking tiya? Lalaban tayo, mahal ko. Dadaling kita sa Angkarian at akin kitang makakasilan. Ngunit, Tayo na, mahal ko. Takasin na natin ang mapait na mundo ng iyong ama.
na ang kabayo. Sumakay ka na, Maria. Hindi pa gaano kayo ang narating na dalawa at dalawa Blanca nang kanilang napansin na masyadong mabagal ang takbo ng kabayo. Kaya nagtanong si Doña Maria kay Don Juan. Mahal ko, sigurado ka mga ikapitong kabayo ang iyong nakuha? Hindi ako nakakasigurado. Patawad, ngunit habang binibilang ko ang mga kabayo, sa tingin ko'y ikawalo nga ang aking nakuha. Naku, kaya naman pala napakabagal natin. Sa kanilang paglalakbay na mabagal sa kabayo, si Maria Blanca ay nagmadali at pinabilis ang takbo ng kabayo upang hindi sila maabutan ng hari. Naglagay siya ng mga patibong upang mapabagal ang takbo ng hari. Ang mga karayom na inilagay niya ay naging mga bakal na tinig at idinagdag pa niya ang paglalagay ng sabon na naging sanhi ng paghahanap ni Haring Salermo ng ibang daan. Sa wakas, naglagay siya ng kohe at ang tuyong lupa ay biglang naging isang malawak na karagatan. Nalalapit na ang karang Berbanya, aking mga. Sinusumpa ko kayo! Pagdating ni Don Juan sa kariyang Berbanya, ay malilimutan niya si Maria at ang unang babaeng kanyang makikita ay ang kanyang iibigin at papakasalan! Sa pagkapanghinayang ni Haring Salermo, isumpa niya ng galit at puot sina Doña Maria Blanca at Don Juan. Sa matinding damdamin, ipinahayag niya na makakalimutan ni Don Juan si Doña Maria Blanca at magpapakasal sa sino mang una niyang makakasalubong sa kahariang Berbanya. Nais ko sana dito ka muna para sa talang manatili habang inaayos ko ang mga problema sa aming karyan. Gusto ko rin sana mapaghandaan ang aking dasal. Walang problema sa akin. Ngunit mga ka sa akin na hindi mo ako mahal. Pinapangako ko sa iyo na ikaw lang ang aking ibig. Kapag maayos na ang lahat, aking magkakaroon sa iyo. Gusto mo magpapasalamat na ikaw ay aking naglalagyan. Mahal. Don Juan? Ikaw nga! Ako'y tagal kitang hinintay, mahal ko! Leonora, ikaw nga, kahit tagal na rin ako naghintay sa iyo, ngunit ngayon narito na ako, matutuloy na ang ating pag-iisang bigyan. Halika, samahan mo ko sa aking ama. Sabihin natin sa kanya tungkol sa aking kasal. Juan, ang aking anak. Anak, mahal kong bunso! Saan ka nagtungo? Labas kami nag-alala sa'yo. Ama, nais namin ipaalam sa inyo ang aming kasal ni Leonora. Anong ibig mo sabihin? Nalalapit na ang kasal na yung nakakapagta ko ni Estela. At si Doña Lindora ako nasa ano. Mahal na hari! Ako'y nagpapakaawa sa inyo. Hindi ko kayang pakasalan ng isang lalaki. Hindi ko naman iniibig. Ama, nangako ko sa kanya na siya lamang ang aking iibigin at papakasalan. Kung gayon ang iyong nais, matutuloy ang kasal sa susunod na linggo. Ngunit, Yunora, awang nararapas mo pakasalan. Mga panahula si Don Juan, awang naririto para sa'yo. Mahal ka sa akin. Gusto ko nagpapasalamat sa'yo, Pedro. Ngunit, hindi ko masusukian ang pag-ibig mo sa akin. At ikaw walang nais ko pakasalan. Makalipas ang isang linggo, natuloy ang kasal ni Don Juan at Doña Leonora. Masayang dumalo sa kasal ang bawat isa, maliban kay Don Pedro, na hanggang ngayon hindi pa rin nasusuklian ang kanyang tunay na pag-ibig sa prinsesa. Masaya ko para sa inyo, Don Juan. Masaya rin ako sa iyo, aking kapatid. Maligayang pagtutubi sa inyo, Doña Leonora. Tiyak na magagampanan niyo na mabuti ang pakikihari at ina. Gusto ko nagpapasalamat sa iyo, aking pinakasabi at sa kapatid.
natin ang seremonya ng pag-iisang dibdib ni Doña Leonora. Doña Leonora, tinatanggap po ba si Juan bilang iyong kabiyak na iyong paglilingkuran at mamahalin? Tinatanggap ko siya bilang aming kabiyak sa aking paglilikuran at mamahalin habang Don Juan, bunsong anak ng minamahal na Haring tinatanggap po ba si Doña Leonora bilang iyong kabiyak na iyong paglilingkuran at mamahalin sa buhay? Ano ito na babalitaan kung ikaw sa aking pinamahal na sinusuwan? Puntahan ko na siya ngayon din! Tinatanggap ko siya bilang aking kabiyak sa aking paglilingkuran at mamahalin sa habang buhay. Magaling ka rito, Juan! Hindi mo ba ako naaalala? Sino ka? At anong ginagawa mo sa karyang ito? Akala ko ba ako'y inyong babalikan? Nasaan ang iyong pinakawakang pangako? Ano na naman kalokohan ang pinagsasabi mo? Ikaw ba'y nakalimot at pilit na kungalan ng mga kanamaharap? Hindi mo ba talaga ako naaalala? Ikaw! Kumuha ka ng isang prasko ngayon na! Ako'y meron dog para sa inyong lahat. Isang prasko na lagyan naman ng dalawang negrito. Isang babae at isang lalaki. Ngayon, buksan niyo na ang musika! Simulan na ang pagtatanghal. Ano, Don Juan? Di mo ba talaga ako naaalala? Sino ang babaeng ito, Don Juan? Hindi ko siya kilala ang sobispo. Nahihibaw na yata ang babae niya. Ano, Don Juan? Hindi mo ba talaga ako naaalala? Ano ito nararamdaman ko sa akin? Tila ba'y ang sakit na tigaritong ito ay tila yung nararamdaman ko. Sumagot ka, Don Juan! Hindi mo ba ako naaalala? Hindi ka! Walag ka lang! Tuluyan ang natatong na pala sa isipan ng aking pinansin. Kung gayon, hindi siya nararapan para sa akin. Dapat lamang sirain ko ang prasko ito. Pagtuluyan na masira ang berba niya! Maria, aking mahal, patawad ko ang pangako ko'y napako. Ngunit, ikaw na talaga ang Please! Tama din ikaw na. Siya talaga, ang babae. Hindi ito maaari! Doña
lang ang dapat ikasal kay Don Juan at hindi ang babaeng yan! Ano ang iyong sinasabi? Pagkatapos sa lahat ng aking ginawa, ako ang nalalapit kay Don Juan dahil ako ang nagmamahal sa kanya. Ama, isa talaga ang babaeng gusto kong pakasalan. Si Doña Maria lamang ang inahanap-hanap na aking puso. Kaya payagan niyo na ako. Kung ikaw mahal talaga, marapat na ikaw ay ikasal. Palagi ko lang nakaligat. Kundi mahalin ko na tunay si Don Juan na isang pinag-pinag-pinag. Kung gayon, meron ng bagong hari at reyna, ang Verbania! Ngunit, mahal-lahal, di sa Don Juan na magiging hari ng kaharian ito, sapagkat may kaharian pang maghihintay sa kanya. At ito ang aming kaharian, ang Reina de las Cristales. Tama siya, Ma. Bukod sa ako'y magiging hari na ibang kaharian, batid kong mas mapamumunuan ni Don Pedro ang mga Berbanya kaysa sa akin. Siya rin naman ang panganay sa aking magkakapatid. Tamang mensahe. Ano pa ang iyong hinihintay? Halina't may kaharian pang maghihintay sa iyo. Wala yung nawakin ng Diyos. Hindi, doon na rin sa